Sa taon 2029 ang isang retiradong militar na si Brandt ay naglalakbay kasama ang kanyang pamilya nang sabihin sa kanya ng kanyang asawa na kahit sa labas ng militar siya ay palaging bayani at ang Diyos ay gagawa ng isang malaking himala sa pamamagitan niya. Ngunit bago pa nila malaman kung ano ito, si Brandt ay na-distract sa isang curve at ang kanyang sasakyan ay nabundol ng isang truck dahilan upang bumaliktad ito. At dahil siya lang ang nag-iisang hindi naka-seatbelt, lumipad ang lalaki palabas ng sasakyan habang ang kanyang pamilya ay naipit sa loob ng sasakyan na nagsimulang magliyab hanggang sa sumabog ito na nag-iwan kay Brandt ng labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang pamilya. Ginugol ng dating militar ang mga susunod na linggo sa pag-alala sa kanyang pamilya habang sinisisi nito ang lahat sa Diyos na nagtatanong kung talagang makapangyarihan siya ay bakit niya hinahayaan ang ganitong bagay na mangyari. At sa kaparehong oras sa Lab 19 na isang pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Ram ay gumagawa ng isang teleportation machine nang nauwi ito sa pagsabog ng ilang bahagi sa lugar. At pagkatapos ng pagkabigo, ang apat na mananaliksik ay isinuko ng mga security at ikinulong sa lab hanggang sa pagdating ni Ahmed, ang bilyonaryo na nagpopondo sa proyekto. At oras na dumating ito sa lugar, sinikap ni Ram na akuhin ang kasalanan upang mailigtas ang trabaho ng team, ngunit hindi tulad ng kanilang inaasahan. Si Ahmed ay tila masaya at nagpa siya na ipakita ang security camera na nagpapakita na ang upuan na sinusubukan nilang i-teleport ay napunta sa kabilang panig. At dahil masaya sa progreso, hiniling ni Ahmed sa kanyang tauhan na i-lockdown ang Unit 19 at ilipat ang grupo ni Ram sa Lab 1 at na-promote sila sa kanyang core team at nangako ng 10 milyon bonus sa bawat isa kung makukupleto nila ang proyekto. At habang nagbabakasyon ang mga scholar, binisita ni Brandt si Ahmed at sinabing pagod na ito manatili sa bahay at hiniling na ipagpatuloy ang kanyang mga aktibidad bilang pinuno ng security team. At dahil gusto nitong bigyan si Brandt ng panahon upang harapin ang kanyang kalungkutan, tinanggap ng bilyonaryo ang pagbabalik ni Brandt, ngunit inilagay si Sabir bilang pansamantalang pinuno na nag-iwan sa dating militar ng hindi gaanong nakakapagod na trabaho. Pagkalipas ng ilang linggo, si Ram at ang kanyang team ay nagpatuloy sa proyekto, ngunit kahit sa mga kagamitan sa pangunahing laboratorio hindi sila gaanong umunlad na nag-iwan kay Ram ng labis na pagkabigo. Upang pakalmeyan ito, tinawag siya ni Amy sa isang silid kung saan maaari silang mag-relax ng malayo sa camera, ngunit habang nagpapalipas ng oras nagsimulang makarinig si Ram ng mga tunog at nagpas siyang pumasok sa network upang alamin kung ano ang nangyayari. At natuklasan na ang kanilang boss ay nagtratrabaho kasama si Rashad, isa sa pinaka-wanted na kriminal sa mundo. At lumalabas na si Ahmed ay pinopondohan ang pananaliksik na layunin na gamitin ang teleportation upang magpadala ng mga bomba at iba pang supply mula sa isang lugar sa isa pa at para umatake sa maraming lokasyon ng sabay-sabay. At ngayon na alam na niya kung ano ang pinagtratrabahuhan niya, inimungkahi ni Amy na ipaalam ito sa FBI at sinabi ni Ram na kailangan nilang magpanggap na walang alam upang hindi sila paghinalaan. Bumalik sila sa lab kung saan nagpatuloy sila sa mga pagsusulit at sinusubukan na i-transport ang ilang styrofoam mula sa isang gilid ng silid patungo sa isa pa. Ngunit dahil walang gumana, inisip ni Ram ang mga posibleng variable at napagtanto na nakalimutan niya ang isa sa pinakamahalaga. At kapag dinala ang bola mula sa isa pang gilid patungo sa isa pa, tumatagal ito ng ilang segundo upang makumpleto ang landas, kaya nang hindi dinagdag ang time variation sa oras na mayroon sila ay parang dinala nito ang styrofoam sa bilis ng liwanag dahilan upang masira ito. At dahil napagtanto na maaaring ito ang sagot, sinabi ni Ram na tanghalian na at pinalabas ang lahat sa lab at naiwan siyang mag-isa upang gawin ang huling test. At dahil ayaw niyang malaman ng mga guard, inilagay ni Ram ang styrofoam sa dulo ng platform at nag-iwan ng isang maliit na pambura sa tabi nito kung saan ay ang aktwal na bagay na ililipat. At ngayon na isinasalang-alang ang oras na gawa ni Ram na ilipat ang pambura sa kabilang platform habang nagpapanggap na nagkamali ito sa styrofoam, at napansin ng mga guard na tila may kakaiba at nagawang mapansin na kinuha nito ang pambura. At dahil nadiskubre niya ang time travel, pumunta si Ram sa computer upang i-encrypt ang code, ngunit habang tinatapos nito ang proseso, dumating ang mga guard at kinuha ang pambura sa kanyang bulsa at dinala siya kay Ahmed upang magpaliwanag. At sinabi ni Ram na ang time travel ay lubhang mapanganib dahil sisirain nila ang timeline at pati ang mga tao sa loob nito. At dahil bulag sa ambisyon, sinabi ni Ahmed na ang risk ay mahalaga at inutusan si Sabir na dalhin siya sa silid ng lockdown habang sinusubukan ng team na bawiin ang naka-encrypt na data, ngunit dahil hindi nila ito magawa, nagpa siya ang bilyonaryo na pipilitin nito si Ram na makipagtulungan.
At upang gawin ito pumunta si Ahmed kay Brandt at hiniling nito sa kanya na kunin ang mga siyentipiko upang sabihin sa kanya kung paano i-decrypt ang machine. At pagkatapos pumunta ang lalaki kay Amy at sa iba pa at sinubukan na i-dismiss sila at sinabing si Ram ay nakagawa ng isang mahusay na diskubre at ang militar ng US ay ginawang top secret ang proyekto at kinumpiska ang kanilang mga telepono. At sa lalong madaling panahon nagpunta si Ahmed sa warehouse at napagtanto na hindi pa nagagawa ni Brandt na pagsalitain si Ram. At upang mapabilis ang proseso dinala nito ang mga magulang ni Ram at nagsimulang takutin sila ngunit dahil hindi nakikipagtulungan ang lalaki nagpasyang tapusin ng bilyonaryo ang dalawa upang pilitin si Sam na tanggalin ang encryption. At nang marinig ang plano ng kanyang boss sinabi ni Brandt na hindi siya sang-ayon dito at pareho silang lumabas upang mag-usap. Dahil dito sinabi ni Ahmed na isa lamang itong banta at kahit pagawin nila yon maaaring bumalik si Ram sa nakaraan at iligtas sila. At balik sa silid muling nagtanong si Ahmed tungkol sa encrypt at binigyan si Ram ng 7 segundo upang baguhin ang kanyang isip ngunit dahil hindi ito sumunod inutusan nito ang kanyang tauhan na barilin ang kanyang ama sa ulo. At dahil tumanggi pa rin ito na makipagtulungan binigyan siya ulit ng 5 segundo at sinabi na tapusin na ang kanyang ina at ngayon ay nasa kanya na kung bubuhayin nito ang machine at ibalik sila. Gayunpaman tumanggi pa rin si Ram na magsalita at nagpasya si Ahmed na gamitin ang kanyang huling baraha at nagbantang kukunin si Amy at tatanggalin ang bawat bahagi ng kanyang katawan sa harapan niya at sisimulan ito sa kanyang mata. At dahil dito nagpasya ang siyentipiko na makipagtulungan at sinabi na hindi nito alam kung gagana ang time travel sa mga tao ngunit handa si Ahmed na makipagsapalaran at binigyan siya ng 3 araw upang tapusin ang mga bagay-bagay. At dahil walang pagpipilian si Ram ay nagtrabaho sa time machine habang palihim na nagprogram ng isang trip na aabuti ng 10 minuto bago patapusin ang kanyang mga magulang. At pagkatapos ng 3 araw ang lahat ay handa na si Ahmed ay nagpasya na gamitin ang isa sa kanyang tauhan upang subukan ang time travel ngunit bago ito sumakay sa platform ibinigay ni Ram ang recuperator isang device na parang relo at nagsisilbi upang matiyak na ang molekula ay mananatiling magkakasama pagkatapos ng teleportation at papayagan ang traveler na bumalik ng walang tulong mula sa kasalukuyan. At kahit natatakot ang guard ay walang pagpipilian at umakyat sa platform na nagtapos sa kabilang panig ng laboratorio nang walang problema. At pagkatapos nito inilagay ni Ram ang retriever sa kanyang pulso at sinubukan na tumakbo sa platform ngunit pinigilan siya ng mga guard at sinabi ni Ahmed na hindi ito papayag na iligtas ang kanyang mga magulang at inutusan ng mga guard na alisin ito sa laboratorio. At mag-isa kasama si Brandt tinanong ng bilyonaryo si Brandt kung galit pa rin ito sa Diyos at sinabi na mayroon siyang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti at inutusan ang kanyang empleyado na magtipon ng isang team at mag-travel sa panahon ni Jesus at samantalahin ang galit ni Brandt upang tapusin ang Mesiya bago ang muling pagkabuhay at pigilan ang pagsilang ng Kristyanismo. Habang sinamantala ang pagkagambala ng mga guard si Amy kasama ang team ay nagpunta sa camera room upang hanapin si Ram at nakita ang eksaktong oras nang nag-time travel ang team ni Brandt pabalik sa nakaraan. Kahit masaya sila na gumana ang machine patuloy pa rin nilang hinanap ang kanilang kaibigan hanggang nakita nila ito na nakatali sa warehouse. At sa pagtingin sa paligid na pagtanto nila na walang guard sa lugar at nagmadaling tulungan siya habang si Brandt at ang kanyang team ay dumating sa Gethsemane noong 33 AD pagkatapos ni Kristo. At dala ang makabagong armas na gawa nilang mahanap ang grupo ni Jesus at nakita ang pagdating ni Judas kasama ang mga sundalong Roman. At upang magawa ang misyon nahati sila sa 2 grupo at naghintay na ihayag ni Judas si Jesus at tinapos ang lahat mula sa mga disipulo hanggang sa mga sundalong Romano. At dahil ang Mesiya lang ang natira lumapit si Brandt sa target at nagsimulang magsalita at sinabing kung siya talaga ang anak ng Diyos ay kaya niyang iwasan ang bala. Gayunpaman sinabi ni Jesus na wala itong gagawin at sinabing pinatawad na niya ito at pinahintulutan ng militar na gawin ang sa tingin niyang tama. Pagkatapos ay tumayo si Brandt at pinaputukan ng Mesiya at sinabing dahil ito sa pagkuha niya sa kanyang pamilya at dahil tapos na ang misyon inilagay nito ang retriever sa braso ni Jesus at bumalik sa kasalukuyan kasama ang katawan. At nang makita ang lahat sa kamera na pagtanto ni Ram na ito ang perpektong pagkakataon at planong pumunta sa laboratorio upang maglakbay pabalik sa nakaraan at ilantad si Ahmed sa mga awtoridad bago nito gamitin ang machine. At lumalabas na pagkatapos ng pagbabago sa timeline ang kasaysayan ay nagsimulang muling isulat ang sarili nito na kasing bilis ng liwanag. At dahil dito saglit na oras na lamang bago ang mga aksyon ni Ahmed ay may kahihinatnan sa timeline at hindi na nila ito mababalik.
At sa pagmamadali tinignan nila ang recuperator at sinubukan na bumalik noong nasa laboratorio 19 pa sila ngunit ang machine ay pinahihintulutan lamang sila na maglakbay sa panahon kung saan dumating si Brandt at ang kanyang mga tauhan. At dahil walang pagpipilian kinopya ni Ram ang huling coordinate at pumasok sa platform sa oras na 1:50 AM ang eksaktong oras kung saan dumating ang mga tauhan ni Ahmed sa lab. At dahil alam na darating din si Brandt nagsimulang tumakbo ang grupo sa kakahuyan at nakita si Jesus kung saan nagsimula din ang grupo ni Ahmed sa kanilang execution mission at natuklasan kung ano talaga ang gusto ng bilyonaryo sa time travel. At dahil nalaman nila na katapusan na ng Kristyanismo nagpasya si Ram na ang pinakamagandang option ay bumalik bago ma-overwrite ang mga data ngunit dahil hindi nito alam kung nagtakda si Ahmed ng trap yunimungkahi nito na mauuna sila ni Amy habang si Simon at Felix ay maghihintay. At sa paraan na ito kung mahuli sila ng mga guard ang dalawang natitirang siyentipiko ay magagamit ang time machine upang bumalik 10 minuto bago mapatay ang mga magulang ni Ram. At dahil dito bumalik ang dalawa sa nakaraan na pagtanto nila na napunta sila sa eksaktong 1:20 AM 30 minuto bago ang huling paglakbay. At dahil lumitaw sila sa isa sa mga guard tumakbo ang dalawa sa corridor hanggang sa marating nila ang lab 19 kung saan sinubukan ni Ram na i-reprogram ang teleportation machine upang mailabas sila sa gusali ngunit dahil alam na ng mga guard kung nasaan sila. Lumingon si Amy sa camera at nagsimulang makipag-usap sa pamamagitan ng libres gamit ang bersyon ng kanyang sarili mula sa nakaraan na nasa kabilang silid pa rin at hinahanap si Ram. At sa oras na matapos nitong sabihin ang mensahe pumasok ang tauhan ni Ahmed at pareho silang tinapos na nagpahintulot sa mga siyentipiko na pumunta sa warehouse at iligtas si Ram mula sa nakaraan nang hindi naghihinala si Ahmed. At balik sa lab pinaalis nila ang ibang mananaliksik at nire-program ang machine upang ilabas sila 10 minuto bago dumating ang team ni Brandt. At sa 33 AD ang dalawang siyentipiko na naghihintay sa kanilang mga kasamahan ay nagpasya na bumalik at sinubukan bumalik sa 2009 ngunit sa ilang kadahilanan nasira ang retriever ni Simon at nanatili siya sa nakaraan dahilan upang mapunta si Felix sa hinaharap ng mag-isa at nahuli ng mga tauhan ni Ahmed. Nagsimula itong tanungin ng bilyonaryo hanggang sa muling isinulat ng timeline ang sarili nito at pinakita na kung wala ang Kristyanismo ang planeta ay ganap na nawasak sa hinaharap dahilan upang mawala ang lahat at inatake si Felix ng mga zombie na umuusbong mula sa lupa. At balik sa 33 AD ang grupo ng mga siyentipiko ay dumating sa kanilang pangalawang paglalakbay sa nakaraan at planong gamitin ang kanilang 10 minutong advantage upang sorpresahin si Brandt at ang mga kasama nito ngunit kailangan nila itong gawin sa lalong madaling panahon. Kumuha ang grupo ng mga kahoy at nagawang tapusin ang halos lahat ng mga lalaki ngunit nagawa ni Brandt at Sabir na lumaban at nauwi ito sa pagpatay kay Felix at Simon at tinamaan din si Amy. At nang malaman na nakaligtas ang tauhan ni Ahmed nakiusap si Amy na sundan sila at iligtas si Jesus. At suot ang kanyang lab coat sumunod si Ram at nagsimulang habulin si Sabir sa kampo ng mga disipulo dahilan upang madapa ito sa katawan ni Pedro at nahulog ang baril sa lupa. At balik sa unang lakbay ni Simon sumuko na ito sa paghintay sa mga kasama at nagpas siyang ayusin ang retriever ngunit nauwi ito sa isang short na nagdala sa kanya sa hardin ng Getsemani sa tabi mismo ni Jesus. At nang makaharap ang Mesiya hiniling ni Simon na huwag itong bumalik sa kampo at sinabi ang tungkol sa mga lalaki sa hinaharap na darating upang tapusin siya ngunit sinabi ni Jesus na hindi na ito mangyayari at kailangan niyang bumalik upang harapin ang kanyang kapalaran. At sa kampo nakita ni Ram na may nakakita ng baril ni Sabir at nagsimulang sundan ang mga tao at umaasang magkaroon ng pagkakataon na kunin ito at kinuha ang baril sa isa sa mga sundalo. Bumalik si Ram sa hardin ng Getsemani kung saan nakita nito si Amy na labis na nasaktan at inimungkahi na dapat silang bumalik sa hinaharap upang pumunta sa ospital ngunit nang subukan niya i-activate ang recuperator na pagtanto nito na sila ay deactivate ni Ahmed upang pigilan sila na bumalik. At sa umaga nakipagkita si Brandt kay Sabir at nagnakaw ng ilang damit upang makihalubilo sila sa mga tao at ikutin ang paligid. At sa kabila ng kanyang utos hindi sumunod si Sabir at nauwi sa isang gulo nang sinubukan nitong magnakaw ng isang kamatis na umakit sa atensyon ng mga sundalo. At dahil tumanggi na ibalik ang ninakaw kinuha ng lalaki ang kanyang baril at pinutukan ng isa sa mga Roman dahilan upang dakpin sila ni Brandt na nauwi sa pagkawala ng retriever na natagpuan ni Mary Magdalene. At sa kaparehong oras ang isa sa mga sundalong Roman ay nakita ang relo sa braso ni Sabir at nagpasya na ilagay ang bagay sa baril na nag-activate sa relo dahilan upang bumalik ang baril sa hinaharap.
At lumipas ang ilang oras nakita ni Simon si Jesus na dinadala ng mga Romanong sundalo at nagpasya na tulungan siya at dinala ang krus habang binuhat din ito ang Mesiya. Samantala dumating si Ram kasama si Amy at tinanong si Mary Magdalene kung may kilala itong doktor o manggagamot, ngunit dahil hindi nito maintindihan ang kanyang sinasabi dinala niya ito kay Jesus kung saan ay naipako na sa krus. At dahil desperado lumuhad ang siyentipiko sa harap ng krus at hiniling na pagalingin ito ngunit hindi siya pinansin. At ang krus sa tabi niya sinabi ni Sabir na sinasayang nito ang kanyang oras at si Jesus ay hindi man lamang mailigtas ang kanyang sarili at sinabing sa lalong madaling panahon ay mamamatay na ito. At sa kabilang banda humingi ng kapatawaran si Brant sa lahat ng kanyang ginawa at nagmakaawa kay Kristo na alalahanin siya kapag pumasok ito sa kanyang kaharian. At sa mga sandaling yun binasag ni Jesus ang katahimikan at sinabing magkikita sila sa langit na ikinagalit ni Ram dahil binaril ni Brant si Amy at sinusubukan siyang patayin ngunit papatawarin lamang habang ang inosenteng babae ay namamatay sa kanyang harapan. At sa wakas sinabi ni Ram na si Jesus ay isang manloloko at mapapahamak si Amy dahil sa kanya at sinagot ito ni Jesus na upang iligtas siya kailangan patawarin ni Ram si Brant. At dahil nanlungo sumagot si Ram na hindi niya ito mapapatawad at nagsimulang dalhin si Amy palayo at nakita nito si Simon at dahil siya lamang ang nakaligtas sa unang paglalakbay wala itong ideya kung ano ang nangyari sa oras na yun at tinanong kung ano ang nangyari kay Amy at sinabi ni Ram ang lahat ng nangyari. At sa taong 2000 nakita ni Ahmed ang baril na naipadala ng Romanong sundalo at nagpasya na gamitin ng retriever upang pumunta sa libingan ni Jesus at tapusin ang sinumang susubok na kunin ang kanyang katawan upang patunay na hindi na ito muling mabubuhay. At hindi kalayuan nagising si Amy pagkatapos ng ilang oras at hiniling na dalhin sa libingan ni Jesus upang makita ang muling pagkabuhay dahilan upang si Ram at Simon ay mabilis siyang dinala sa lugar. At sa kinaumagahan nakarating ang tatlo sa lugar at nakita ang dalawang sundalo na nakatayo nang biglang nagsimulang yumanig ang lugar at si Ahmed ay bumalik sa nakaraan at natatakot na may libing ng buhay sa loob ng kuweba. At sa oras na umalis ang bilyonaryo nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Jesus at ang mga bato na nakaharang sa lagusan ay sumabog sa ilang piraso ngunit habang namangha sa himala napansin ni Ram ang mga bakas ng time travel at nagpas siyang pumunta sa loob upang tignan ito at nahanap ang mga neon stick na naiwan ni Ahmed sa sahig. At mag-isa sa bulol si Amy ay binisita ni Jesus na inalis ang lahat ng kanyang sakit at nagpahintulot sa kanya na pumanaw ng may kapayapaan. At sa loob ng libingan nakita ang siyentipiko ni Mary Magdalene na inakusahan sila sa pagnanakaw ng katawan ngunit nakumbinsi sila ni Ram na nabuhay si Jesus upang panatilihin ang orihinal na kwento. Lumabas ang mga babae sa libingan at inabot sa kanila ang retriever ni Brant na nagpahintulot sa kanila na makabalik sa 2009 ngunit dahil isa lang ang device nila nagpasya silang gamitin ang relo ng sabay at ikinabat ito sa kanilang braso at inactivate. At sa oras na dumating sila sa hinaharap nagsimulang pagbabarili ni Simon ang mga guard at nauwi din ito sa pagkabaril sa kanya. Habang inilagay ni Ram ang kanyang kaibigan sa upuan at nagsimulang i-synchronize ang retriever upang makabalik ito sa panahon na namatay ang kanyang magulang ngunit bago ito umalis binigay nito kay Simon ang baril at hiniling sa kanyang kaibigan na sirain ang computer. Gayunpaman hindi nagawang sirain ni Simon ang computer sa tamang oras at dalawang guard ang dumaan bago nito nagawa ang misyon. At sa hinaharap dumating si Ram upang iligtas ang kanyang magulang at sumuko sa mga guard ngunit sa mga oras na bitawan nito ang kanyang armas ang katawan ng mga guard ay natunaw dahil sa kawalan ng retriever. Tumakbo si Ram sa silid at niligtas ang kanyang magulang na nagpilit kay Ahmed na tumakbo at hiniling sa isa sa kanyang tauhan na hulihin si Amy. At sa kalagitnaan tinawagan nito si Brant at sinabi sa kanya ang pagtakas ni Ram at inutusan itong pumunta sa opisina upang protektahan siya. At matapos palayain ang kanyang magulang nagsimulang tumakbo si Ram patungo kay Ahmed at nagawang pumasok sa kanyang opisina gayunpaman dumating si Brant at sumuko ito kay Ram habang nagtatago si Ahmed sa ilalim ng mesa. At dahil sa galit inakusahan ni Ram si Brant sa pagtapos nito kay Amy ngunit dahil sa timeline na ito hindi pa ito nangyayari si Brant ay nalilito at itinanggi ito. At sinabi ng dating militar na nais lamang nitong mabawi ang impormasyon ng negosyo na kanyang ninakaw at nawala na sa kanya ang lahat kaya pabor sa kanya kung babarilin siya ni Ram. At nang mapansin ang kalungkutan sa mata ni Brant na gawa ng siyentipiko na patawarin ang lalaki at ibinaba ang baril ngunit hindi nagtagal ay naalala nito na buhay pa si Ahmed at nagsimulang lumapit sa mesa kasama ang kanyang ama. At doon dumating si Sabir kasama si Amy at inutusan sila na ibaba ang kanilang baril kung gusto nilang mabuhay ito at nagbigay ng pagkakataon kay Ahmed na barilin si Ram.
At pagkatapos binaril ng bilyonaryo ang kanyang ama sa binti at nagsimulang magbilang upang tapusin ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Ram na naririnig nito ang boses ng isang babae na nagsasabing maging isang bayani. At dahil alam na mensahe ito galing sa kanyang asawa, napaisip si Brandt at nagsimulang pagbabarilin ang kanyang mga dating kasama at tinapos ang halos lahat sa kanila, ngunit nagawa ni Ahmed na gumanti ng putok na nag-iwan sa kanya na ganap na paralisado. At sa pag-iisip na siya ay nanalo, hiniling ng bilyonaryo ang code para tanggalin ang encryption at tumalikod upang barilin ang ina ni Ram na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang kunin ang isang dagger mula sa mesa at itusok ito sa likod ng lalaki at tumusok sa kanyang puso. At sa mga sandaling yun dumating ang mga pulis sa eksena at inihayag ni Brandt na ang kanyang dating amo at ang lahat ng mga ahente ay bahagi ng isang kriminal na network at nagsimulang barilin ang ibang guard sa gusali. At dahil gustong malaman kung ginawa nito ang mga bagay na tama kay Jesus, hiniling ni Ram kay Amy na buksan ang Bible app at basahin ang bagong tipan at nagpapatunay na totoong nangyari ang muling pagkabuhay at nailigtas nito ang Kristyanismo. At dahil dito ang Ram mula sa hinaharap ay pumanaw sa kamay ni Amy, ngunit dahil sa timeline na ito siya ay nakulong sa warehouse, hindi rin nagtagal bago lumabas ang kasalukuyang bersyon ni Ram at maaaring magpatuloy sa kanyang buhay. At upang matulungan si Brandt na naging paraplegic si Ram at ang iba pa ay gumugol ng ilang buwan sa kanilang pananaliksik at nagawang tapusin ang time machine at bumalik sa eksaktong sandali kung saan nawala ni Brandt ang kanyang pamilya. At habang sinasabi ng asawa ni Brandt ang tungkol sa pagiging bayani, lumitaw si Ram sa harap ng sasakyan na nakadamit pang trapiko at nagawang pahintuin sila at naiwasan ang aksidente at nag-iwan ng stop sign. At sa pagtingin sa karatula, nakita ng asawa ni Brandt ang isang mensahe tungkol sa mga krimen ni Ahmed at hiniling sa kanila na iulat ito sa FBI na nagpahintulot sa lahat na makaligtas. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod nating movie recaps.